Habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, sa Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Monday, araw po ng Lunes. At ngayon po ay August 3, ngayong taong 2026. At sa ating pong pagtalakay, ito po ay sa ating daily devotion, sa ating God's morning. Tayo po ay tutungo sa talata mula sa aklat ng awit o Psalm 34 verse 19. At ito po ay pamagatan nating, from every trial, the Lord will set you free. No? At ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 34 verse 19. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. At lubos kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Salamat po sa pagbubukas ng pagkakataong ito upang kami ay magsama-sama sa pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Ipinapanalangin po namin ang bawat nanunood. Pagpalain mo po sila at ang kanilang mga pamilya at mga gawain. Bumaba nawa ang iyong banal na espiritu upang magturo, magpalakas, at magbigay ng karunungan sa aming lahat. Maging sentro ka nawa ng aming pagtitipon at sa lahat ng pagpupuri at kaluwalhatian ay ibabalik namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Amen. No? Sabi nga po, napakaganda po ng talata. No? Kasi ay tayo naman lahat talaga ay dumadaan sa mga pagsubok no? Pero napakaganda ho. No? Again, basahin ko ulit sa Amplified Version. Sabi po dito, many hardships and perplexing circumstances confront the righteous. But, sabi niya dito, the Lord rescues him from them all. No? Napakaganda. No? At sa atin pong pagtalakay nito ay ang atin pong word for today, no? Para tayo ay lubusan nating maunawaan ito. Ang ating word for the day ay pagtitiwala. No? Tandaan po natin, ano ang ating word for the day? Pagtitiwala. Ayan, kung ikaw ay nakaabot sa puntong ito, i-type mo yung pagtitiwala. Yan ang ating word for today. No? Pagtitiwala. No? Ano nga ba yung pagtitiwala? No? Ito ay matibay na pananalig na kahit hindi pa man natin nakikita ang, sabi nga, ay mangyayari, no, o kalalabasan ng mga pagsubok na ito, alam nating hawak tayo ng Diyos. Ito po ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo dadaan, no, sa hirap, kundi ito po ay ang paninindigan na hindi niya tayo iiwan at tiyak tayong ililigtas sa anumang pinaghahawa, anumang ating pinagdadaanan. Sabi nga po, no, marami po ang dadaan. O sabihin natin yung mga pagsubok na dadaanan pa natin. Subalit ang Panginoon ay laging tapat. Sabihin, nandyan siya. Dahil ang tunay na pagtitiwala ay hindi nawawala kapag madilim ang paligid. Tandaan po natin yan. At ito po ay lalong lumalalim. No? Kung nakakaranas man tayo ng anumang pagsubok. Dahil tapat ang nangako sa atin. Kaya nga mga kapatid, no? Dito ho sa ating paksa, madalas po nating isipin na kapag Kristiyano na tayo, wala nang problema. Hindi ho ba? Ang maaring dumating sa atin. Pero ang salita po ng ating Panginoon Diyos, no, ngayon ay tapat, walang itinatago. Kaya nga po ang tanong dyan, handa na ba tayong intindihin at hawakan ang katotohanan ito? Kahit
minsan ay mahirap itong tanggapin. No? Okay. Ito pong ating talata ay isinulat ni Haring David para maintindihan po natin siya po ay tumakas para sa kanyang buhay mula kay Haring Saul. Ibig sabihin wala pong kasiguraduhan kung makakaligtas pa siya. Imagine niyo, tinakasan mo yung parang presidente ng bansa ninyo at lahat kaaway mo. Parang lahat tinutugis ka, lahat ng tao. Kaya nga po ito pong talata natin ngayon ay kakaiba dahil hindi po ito galing sa taong komportable at sabi nga ay walang inaalala. Ito po ay galing sa pusong puno ng takot pero naranasan mismo niya ang pagkilos ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala na ang Diyos ay laging tapat kahit sa gitna ng matinding hirap. At upang maunawaan natin yung kwentong yon, hindi na natin babasahin dahil mahaba pero para maintindihan po natin, I encourage you na i-take note mo ito ngayon, na basahin mo mga mahal ko kapatid sa Panginoon. 1 Samuel chapter 21 hanggang chapter 22. Doon natin yan makikita. At ayon nga po sa isang commentary ng isang theologian ni Charles Spurgeon, isinulat po ito ni Haring David, ang awiting ito, hindi habang nasa marangyang palasyo siya, kundi nasa madilim na kuweba siya sa gitna ng problema. Nagtatago po kasi siya. Kaya sinabi niya rito ang mga bagay na nakita niya, naranasan niya ang tunay na nalaman niyang kabutihan sa ating Panginoon. Imagine natin, sa gitna ng ating mga pinagdaranasan ngayon, sa gitna ng ating mga paghihirap ngayon, kung itutuo natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon, makikita natin ang kanyang kabutihan. Quote, "The most trustworthy testimonies about God's faithfulness often come from those who have walked through the deepest storms." Mas naiintindihan natin kung ano ang kakayahan ng Diyos kapag nararanasan natin na siya ang tanging sandigan natin noong wala tayong ibang matatakbuhan. Kaya nga, katulad po ni Haring David, marami rin po tayong panahon na parang nasa kuweba tayo. Hirap sa kalusugan, problema sa pamilya, kawalan ng trabaho, o gulo ng ating mga isipan. Yan yung mga anxiety. Huwag po nating isipin na kakaiba tayo o nalimot na tayo ng Diyos. Dahil ang mensaheng ito ay para sa atin. Itatakpo natin sa ating mga puso bilang patunay na kahit anong sitwasyon, kilala at inaalagaan tayo ng Diyos. Sabi nga po dito sa ating unang bahagi, many hardship and perplexing circumstances confront the righteous. Ang hardship na sinabi po dito sa Hebrew word ay ra. Ra. Pagsubok, sakit, sitwasyong hindi maganda o hindi natin gusto. Di ba? Meron tayong mga bagay na ganyan. Yung mga hardship natin. That is ra. At ditong sinasabi dito na perplexing circumstances, sa Hebrew word po niyan ay turbulin. Mga bagay na magulo, hindi natin alam kung saang lugar o parang wala na tayong matatakbuhan. Yan po yung perplexing circumstances. Sabihin na natin, gulong-gulo tayo, litong-lito tayo, sino na ba, ano na ba, paano ba, yung mga ganon. Kailan ba? Yan yung mga tanong dyan. At dito sa ating ating pinag-aaralan, nabanggit din po yung righteous o sa Hebrew word ay tzadik. Tzadik. Hindi po ito perfectong tao. Kundi iyong sabi nga ay pinawalang sala ng Diyos dahil kay Kristo at nagsisikap mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa mga pamilya,
yung taong pinawalang sala ng Diyos, tila parang ikaw at ako yun. Tayo na pinawalang sala, hindi dahil perpekto tayo, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil perpekto si Kristo at mabuti si Kristo. Kung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw at ako yun. Kaya nga po, hindi sinabi dito na iwasan mo ang lahat ng problema. Wala po sinabi dito. Ang sabi ay marami ang darating. Wow! Parang takot na takot tayo dun di ba? Pero, ang sabi ay kahit na marami ang darating, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nag-aalis ng bagyo. Ano po ito? Ito ay nagbabago kung sino ang kasama natin habang may bagyo. Sino nga ba ang kasama natin ngayon sa iyong mga pag-aalala, sa iyong problema, sa iyong mga pagsubok na pinagdadaanan? May bagyo ba sa buhay mo ngayon? Huwag kang magtaka. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos pero may pinagdadaanan ka pa rin. Bakit? Bahagi po ito ng mundong ito. Pero hindi ito ang huling kwento natin. Ano sabi sa atin ng talata mula sa John chapter 16 verse 33? Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutang ito. Amen. At sabi rin po sa atin, magdaranas tayo. Pero, pinagtagumpayan na natin, Panginoon. Nasabi rin po sa atin sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Gayon din naman, ang lahat ay nagdaranas mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Yan, mismong doon sinabi, na tayo ay daranas ng mga pag-uusig, pero laging nandun ang pangako ng Panginoon Diyos. Sabi nga po ng commentary ni Matthew Henry, hindi ipinangako ng Diyos na hindi tayo dadaan sa anumang hirap, kundi ipinangako niya na hindi ito magtatagumpay o maghahari sa ating buhay. Ganda, Sabi doon, hindi ipinangako ng ating Panginoon Diyos na hindi tayo dadaan sa anumang hirap, kundi ipinangako niya na hindi ito magtatagumpay o maghahari sa ating buhay. Napakaganda. Dahil kung meron man tayong problema ngayon, sigurado magtatagumpay tayo. Kung nandoon ang tiwala, ang pagtitiwala natin sa Panginoon Diyos. Another quote, smooth seas never made a skilled sailor. It is the storms that our faith learns how to stand firm. Ang pagsubok po ay hindi palatandaan na kinalimutan tayo ng Diyos. Ito ay pagkakataon upang mapatibay at mapalalim pa ang ating ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang skilled na meron tayo ngayon ay dahil sa mga pagsubok na dinanas natin. Kadalasan, kapag sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesus, akala natin ay magiging maaliwalas na ang lahat. Pero, totoo ang salita. May mga darating na sitwasyon na nakalilito, nakapapagod, at tila walang katapusan. Huwag po tayong magtaka o magtanong ng bakit ako ba? Di ba? May mga tanong tayo, Lord, bakit sa akin mo naman binigay yung pagsubok na ito? Bakit ko nararanasan ito? Pwede bang baguhin natin yung ating kaisipan sa mga tanong na yan? Na sa halip, tandaan po natin,
dahil ikaw ay mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Take note this, inahasa ka ng ating Panginoon Diyos upang maging matibay at handa sa higit pang pagpapala niya. Dahil ang nadadanasan mo ay paghahasa ng Diyos sa iyong buhay. Tungo naman tayo sa sumunod na bahagi ng talata. Sabi niya dito, but the Lord rescues him from them all. Wow! Yun yung ating topic ngayon di ba? No? Gusto niyang ipakita sa atin na sa lahat ng nararanasan natin, kikilos siya. Hindi sa pagkilos na nasa isip natin. Minsan taliwas Minsan kakaiba yung pagkilos ng Panginoon. Pero napaka-powerful kasi isinulat ito ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kung isinulat ito sa isang kontrata, gagawin niya. Di ba? Kapag kayo ay pumupunta sa abogado, di ba, nagpapagawa kayo ng kasunduan, di ba, lahat na nakasulat doon kinakailangan sundin? Kasi kung hindi, it's a breach of contract. Tama? Ganito din po ang Biblia. Dahil kung isinulat ng Panginoon Diyos sa ating, ito po'y gagawin niya. Kaya nga nung sinabi niya dito, but the Lord rescues him from them all. Pangawakan mo ngayon. Pagtiwalaan mo ngayon. And that is the reason kung bakit ang word for the day natin ay tiwala. Kaya nga po ito yung napakahalagang bahagi. Sabi niya dito sa talatang ito, rescues, o sabi nga ay maaring sa ibang translation ay delivers. Sa Hebrew word po na ginamit dito ay sabihin nga natin, natsal. Natsal, yan po ang Hebrew word. Hindi lang basta tinanggal ang problema agad. Ibig sabihin po nito ay iniaahon tayo ng Panginoon Diyos, inaalagaan, binibigyan ng lakas at inilalabas mula rito ng buo pa rin at mas matibay pa kaysa sa dati. Ganun po ang layunin ng Panginoon Diyos na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok na ito, hindi po ibig sabihin nito nagkukulang tayo o nade-deteriorate tayo. Hindi, hinuhubog niya tayo, pinagaganda at pinalalakas. Paano po niya ginagawa ito sa ating buhay? Una, minsan, agad niyang tinatanggal ang problema at nagbabago ang sitwasyon natin. Minsan po yan. Ikalawa, minsan, nananatili po ang sitwasyon pero binibigyan tayo ng lakas na hindi tayo madudurog. Sabi, nandun yung sitwasyon pero dahil may tiwala ka, pinapanatili po niyan pero hindi tayo nadudurog. Sabi nga huli pero hindi kulong. Hindi naman po ganun. Ibig sabihin nun, may mga circumstances tayo, subalit patuloy tayong lumalakas, pinapatibay. Katlo, laging, sabi nga, hindi niya tayo iniiwan. Yan po ang tatlong bagay na ginagawa ng Panginoon Diyos. Minsan, inaalis niya kagad. Minsan, pinapanatili niya. At ikatlo, lagi. Lagi niya tayong hindi iniiwan. Always. Yan po ang katotohanan. Na pag tayo ay patuloy na nagtitiwala, kasama natin siya sa battle. Kaya kung may battle ka, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Isipin mo, kasama mo siya. Isipin mo, kasama mo ang Diyos. Ano man ang iyong dinadanas ngayon, lagi mong isipin na kasama natin ang Diyos. At yun ang dapat na hindi nawawalang tiwala. Una, ulitin natin recap natin Una, minsan, dapat meron tayong pagtitiwala, tinatanggal niya agad ang problema o binabago niya ang sitwasyon. Pero ikalawa, minsan nananatili yung sitwasyon pero binibigyan niya tayo ng lakas at hindi tayo madudurog. Ikatlo, laging kasama natin siya. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians chapter 1 verse 10 na ito. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na inililigtas. Kami umaasa rin sa patuloy niya kaming ililigtas. Yan, Imagine po niyo yung mga apostles by that time. Tinutugis po sila ng lahat, Itong si Paul na nagsulat nito, tinutugis po sila, pero dahil hindi pa panahon
ano ho, ang kanilang kamatayan, ilang beses silang tinangkang patayin, hindi sila mamatay di ba? Dahil ang may hawak ng buhay natin, ang may hawak ng sitwasyon natin, ay ang Diyos na lumikha ng lahat sa mundong ito. Nakikita man natin na hindi, ay siya rin po ang Diyos na kasama natin ngayon. Sabi nga rin sa atin sa 1 Peter chapter 4, verse 13, Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Amen. Ito yung mga tao na kung bakit at umalis ka na doon sa buhay mo dati, no? Dahil sa minsan yun sinasabi, hindi ka na nakikisama. Di ba? Kasi alam niyo minsan sa buhay ng tao, lalo sa buhay natin, pag hindi ka na nakikisama, hindi ka na nila kasama. Kaya ang gagawin nila, sisirain nila yung buhay mo. Pero dahil nakakilala ka sa Panginoon, hindi ka matitinag. Buo ka pa rin. Basta naniniwala ka, nakasama mo ang Diyos. Sabi nga po ng isang commentary ni John Hill, no? Sabi ni John Hill, no? Mula sa lahat ng ito, walang ititira kahit isa man. Mula sa bawat pagdurusa, problema at tukso. Sabi nga, maaga man o huli, sa anuman na paraan, tiyak na ilalabas tayo ng Panginoon Diyos sa anumang circumstances na meron dati. Di ba dati, pag ikaw ay may problema, ano ang iyong nagiging solusyon? Hinahanap mo yung iyong kainuman, di ba? Pero ngayon, tayo ay hinahanap na natin yung ating mga kamananampalataya. Pag-pray mo naman ako, medyo nabibigatan ako. And that is the brothers and sister keepers in our life. Mga tao na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos upang mapatatag ka, mapalakas ka. Again, sabi nga po ng isang quote, maaaring hindi siya dumating sa oras na gusto mo. Pero, laging tama ang oras niya. At kapag iniligtas ka niya, mas magiging maayos ka kaysa noon bago ito nagsimula. Yan po ay quote ni George Meyer. Kaya nga, tandaan po natin, maaaring hindi natin gusto ang pangyayari natin, nung nangyayari sa atin. Pero, lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay hindi nauli, hindi nauna. Lagi po siyang tama sa oras. Dahil ang kanyang pagliligtas ay lagi pong perfect timing. Ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos ay hindi laging nangangahulugan na aalisin niya ang sitwasyon natin agad. Minsan, ililigtas na tayo ng ating Panginoon Diyos ang ating puso at isipan habang nandun pa rin tayo sa pagsubok. Pero yung isipan at puso natin, kampante tayo. At yan po yung ating word for the day. Ano again ang ating word for the day? Pagtitiwala. Upang sa huli, ikaw ay maging mas katulad ng ating Panginoong Kristo. Minsan naiinip tayo, di ba? O minsan nawawalan po tayo ng pag-asa dahil hindi pa nawawala ang problema gaya ng gusto natin. Pero tandaan po natin, hindi niya ipinangako na walang hirap, kundi ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan sa hirap na ating dinadanas. Kahit gaano pa ito karami o sabi nga kabigat, wala ni isa ang makapipigil sa kanyang pagliligtas sa atin. Sa paraan at panahon, alam niya ang pinakamabuti para sa iyo. Anong kahulugan nito? Minsan sa buhay natin, di ba, akala natin tayo lang yung naghihirap Pasa natin siya. Hindi po. Ang katunayan niyon sa bawat iyak, bawat hirap, bawat pawis na meron tayo, doble po ang sa Panginoon. Pero hindi niya tayo iniiwan. Kasama niya tayo sa lakbayang ito. Minsan nga lang sinisisi natin siya. Kasi malakas siya Tama? Kasi makapangyarihan siya. Bakit hindi niya alisin? Dahil inuhubog niya tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon, umasa tayo sa Kanya.
Kung yung patay nga, kaya niyang buhayin. Kung yung mga nawala nga kay Job, kaya niyang ibalik eh. Yung sitwasyon mo pa kaya. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, bago po tayo magtapos ngayong umaga, hayaan po nating manatili sa ating mga puso. Tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdadaanan. Kung marami man ang bigat na pasan natin ngayon, kung may mga sitwasyon tayo na parang hindi natin makita ang kalalabasan, alamin natin ito. Hindi ibig sabihin ay tinalikuran na tayo ng Diyos. Ibig sabihin ay kabilang tayo sa itinuturing niyang matuwid at tayo mismo ay kasama sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Ano po yung pangako yun? Ililigtas niya tayo mula sa lahat ng ito. Yan po ang ating passage ngayon. Huwag po nating sukatin ang pagmamahal at presensya ng Diyos base kung nawala na ba ang problema o wala pa. Sukatin natin ito base sa kung sino siya. Sino ba siya? Tapat. Hindi nagbabago. At laging hawak ang ating buhay. Ano ba sabi ng Panginoon? I hold you. No? Hawak tayo ng Panginoon Diyos. No one can snatch us to Him. Wala pong makakaagaw sa atin sa Kanya. Maring hindi po niya inaalis ngayon ang ating mga problema. Pero tinitiyak po niya na kasama niya tayo sa bawat takbang hanggang sa tayo ay makatawid ng ligtas at buo. Kaya ngayong araw po na ito, ibaba po natin ang ating mga pag-aalala. O sabihin natin, isuko po natin ang ating mga pag-aalala. Ipahinga natin ang ating mga isip at puso sa ating Panginoon Diyos. Hawakan natin ng mahigpit ang salitang ito. Pwede ba nating sabihin, marami man ang bagyo, ang Panginoon ay mas dakila pa sa lahat. At tayo ay ilalabas niya mas matibay, mas malapit pa sa Kanya kaysa sa dati. Purihin natin Panginoon Diyos, pagpalain tayo natin Panginoon Diyos at panatilihin tayong matatag sa ating pananampalataya sa Kanya ngayon at magpakailanman. At ngayon naman tayo po ay dadako. Tayo po ay dadako sa Wednesday Reflection. God's morning mga kapatid, dito po sa ating napag-aralan ay meron tayong assurance na kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin, andyan ang ating Panginoon at hindi tayo iiwan, may pababayaan man. Minsan madalas po nating isipin na kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, nagiging madali at walang problema ang buhay. Ngunit ito pong ating pinag-aralan ngayon ay nagpapaalala ng katotohanan. Oo, maraming pagsubok na dumarating, lungkot, hirap sa ating buhay. Ngunit tapat tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit narito po ang magandang balita na ating napag-aralan ngayon. Hindi tayo nag-iisa sa gitna ng bagyo. Ang Panginoon ay hindi nangangako na aalisin agad niya ang lahat ng hirap. Ngunit tinitiyak niya, siya ang magliligtas, sasama at mag-iingat sa ating lahat. Ang kanyang pagliligtas ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas, pagtulong na makaraos o makaahon sa ating mga pinagdadaanan sa tamang panahon. Sa panahon po niya, hindi sa panahon natin. Kaya po, ngayon po ay may dinadala tayong bigat o may dinadala kang bigat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang mga mata ng Diyos ay nakatingin. Ang kanyang tenga ay nakikinig sa ating mga daing. Ang parehong kamay na lumikha ng lahat dito na nakikita mo sa mundong ito, ang siyang aakay at magliligtas sa atin ng buong buo. Kaya po ipagkatiwala natin ng buong puso sa ating Panginoon ang lahat ng
lahat ng ating pinagdadaanan at ang Panginoon po ang gagawa ng solusyon. Ang Panginoon po ang magpapagaan kung tayo ay nabibigatan sa ating mga pasanin. Kaya po wag tayong manghinawa na mag-aral ng salita ng ating Panginoon at ito po ang mag-aahon sa atin or magtatanggal ng lahat ng sakit, lahat ng paghihirap na dinadanas natin dito sa mundo. Sabi nga po, 'di ba, sa mga nakaraan natin pag-aaral, maikling panahon lang ang ating paghihirap dito sa mundong ito kung tayo ay patuloy na nananahan sa ating presensya ng ating Panginoon, makakamtan natin ang kaluwalhatiang nag-iintay sa atin. Sapagkat kung tayo ay lumalakad kasama niya or pinauuna natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga desisyon, iniisip at ginagawa, ay makakamtan po natin ang kapahingahan na ating hinahanap sa ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon, tayo naman po idadako sa portion nating bati para hindi tampo. Okay. So, batiin na po natin. Biro lamang po. No? Bati. Maganda yung ano, no? Maganda yung so, ito na yung sumunod na ano natin. Bati para hindi tampo. Yan, no? Okay. Biro lamang po. At ngayon po sa ating po pagbati sa ating mga kapatid na laging sumusubaybay, lagi natin nakakasama dito sa gawain ito. Again, sabi nga po, tayo ay katuwang, no? Bagamat kami ay nagsasalita, ano ho, subalit katuwang din po kayo, no? Kasi nga po ay 2 o 3 ang natitipon, no ho. Hindi ko sinabi ang mismong physical, pero napakabuti na ho ng technology ngayon, no, na tayo nakakapagtipon sa Panginoon. Ibig sabihin, we are the Church of God. So, nag-share din, ano. Sabi nga, hindi lang basta sila, itong mga kapatid na ito ay hindi lamang po tagapanood, kasi once po na pagkatapos po nito ay isineshare at binabahagi din po, ano ho. Kaya purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay nating lahat na nagbabahagi, no, at patuloy na isineshare ang ating devotion na ito na maaaring makapagbigay ng lakas sa iba, ano ho, na kung tayo ay napalakas nito, maaring mapalakas din po natin yung ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan o kaya naman ay mga kapatid na uhaw sa ating Panginoon Diyos o sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayon, hindi ko na po pakakatagalin at atin pong batiin na ang ating kapatid, no, mga kapatid. Ito po ay pinangunahan ng ating kapatid mula sa Villa Escudero. Pinabati po natin ang ating kapatid mula sa Villa Escudero, ang Patual family sa pangunguna ni Nay Winnie Patual, at pagbati rin natin kay Ate Lisel, Dalangin at sa buong pamilya. At sinundan po yan agad, no, ng ating kapatid, no, ating kumare, kaibigan, no, lahat-lahat na yan. Yan, ang ating ang Azucena Tanyo family, syempre pagbati natin diyan sa mag-asawang brother Arthur and sister Carmeline Tanyo, Azucena Tanyo. Yan, at pagbati rin natin sa mga anak nila kay Julene at kay Pau. Yan, at syempre pagbati rin natin diyan, no, nakita ko kanina yan ang ating inaanak diyan, no, si Tyron, ang mag-asawang si Tyron at si Janessa. Yan, mga inaanak po namin yan, no? Na lagi din nakikinig, ano, purihin natin Panginoon Diyos. Yan, at tungo naman tayo, sinundan po yan from Osamis City, kasama po natin ang C family. Yan, sa pangunguna po ni Dr. Julia, at pagbati natin dyan kila Sir Dodong, kay Johan, Kerwin, at kay Jansen, no? Isang mapagpalang umaga po. At pagbati rin natin sa ating kapatid mula naman sa Bulacan, Chaong, kasama po natin ang Artillaga family, yan sa pangunguna ni Ate Marta, no, ni Nay Marta, at syempre pagbati natin dyan, nakita ko rin dito kanina si Kuya Chris, no, Artillaga, palakas at pagaling kuya, at syempre pagbati rin natin dyan na nakikinig din araw-araw, no, si Nay Gori, si Chalina, Naylina, si Yasel, at kay Inigo, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at God's morning po, ano ho. At sino pa? Kasama rin po natin si Sister Manilyn Mendoza dito sa
Santo Angel, Barangay Santo Angel. Pagbati po natin sa inyong buong pamilya, kapatid, no? God's morning sa ating lahat, ano? At salamat po doon sa ating mga nag-comment kanina, no, na umabot doon sa ating kauna-unahan na ating word for the day na nag-message dito. Yan sila Ate Marta na nag-comment ng ating word for the day. Ano, yan. Kasama rin po natin ngayon si ang ating kapatid. Kumusta na nga pala si Nay Josephine? Kumusta na po kayo, Nay Josephine? Nasa ospital pa rin po ba? Bagamat nasa ospital, kasama pa rin po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At pagbati natin sa iyong buong pamilya at syempre sa iyo, at patuloy na dalangin po namin sa inyong kalakasan at sa inyong mga pangangailangan. Sabi nga po, magtiwala tayo sa Panginoon. He is kasama po natin siya sa lahat ng battle. Purihin ang Diyos sa buhay nyo, na Josephine Maranan. Lagi po namin kayo pinapanalangin. At nawa ang ating Panginoon Diyos ay sabi nga po ay magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Yan. At ngayon, kasama rin po natin, pagbati natin sa ating kapatid from Dolores, Quezon. Kasama po natin ang Alinea family. Kasama po natin si Nay Remy, Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Remy. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. At sino pa? Yan, nabanggit ko na rin yan. Si Kuya Chris, si Janessa. At yan, ito, from United States of America, kasama po natin, from Washington, Seattle, ang Daw family. Kasama po natin si Nurse Abigail. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Yun. Sabi ni Nay Winnie, kagalingan kay Gosi. Sino siguro? Maring Gosi. Josie. Baka Josie nga. Yan, opo. Yan, si Nay Josephine Maranan siguro ito. Okay. So, at yan, from Bacolod City, kasama rin po natin ang Pios family, yan sa pangunguna niyang Kuya George, Kuya George, sa mapagpalang umaga po, lagi rin natin nakakasama, dito sa ating God's Morning. Purihin natin Panginoon Diyos. At yan, kasama rin po natin ang Arosena family, from Liliw, Laguna, yan sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena, isang mapagpalang umaga po. At ngayon, kasama rin po natin, from Santa Rosa, Laguna, si Caroline Mercado. Yan, ang aking kapatid from Santa Rosa. Siyempre, pagbati ko dyan sa aking anak na si Casey, tsaka yung mga pamangkin, kay Charlene, kay Princess, kay Jello, kay CJ, kay Sia, At siyempre, pagbati rin natin dyan kay CJ, Prele, pagbati natin yan, Yan, ang Prele family na lagi ding nakikinig na pagbati natin sa kanilang buong pamilya. At yan, pagbati rin po natin from Lumban, Laguna. Yan, kasama natin ang mga mananahi. Shout out dyan sa mga mananahi dyan, sa pangunguna ni Wilma Mandigma. At pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Yan, isang kagalakan. At sabi dito ng isang comment, thank you Lord sa pagsubok dahil dyan mas lalo pa kaming nagiging malapit at nagtitiwala sa iyo. Amen. Tunay, dapat po, Ngayon, sabi nga, durog na durog yung kaaway. Kasi, pag may pagsubok ka ngayon, ibig na sisihin, maglupay-pay ka, hindi. Kasi, pag may pagsubok ka ngayon, ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Ganun po yung gusto ng Panginoon. Na kapag hawakan natin yung kanyang salita, gawin natin itong sandata. Sandata sa ating mga nararamdaman. Ganun po yun. Pag nangyari yun, durog na durog ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Kaya nga, dito sabi rin, isa nating kapatid, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong salita. Amen. Amen to that. At mula naman sa Barangay San Ignacio, kasama natin si Kyle Lots. Yan, ang Preo family. Pagbati natin dyan kila Brother Ralph, at sa buong family. Sa mapagpalang umaga po. Yan. At sino pa? Yan, bakit ko na si Nay Julia. Yan. At yan, kasama rin ulit natin si Babes Rian Sares, Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid.
No, ganun din sa iyong asawa, kay Kuya Ramil, at sa iyong buong pamilya. No, purihin ng Diyos. Nakakita ko ulit si Regards. Sister Babes. No? Seryoso That's sa good. Babes. That's good. No? Purihin ng Diyos. No? Huwag na tampo. Okay. Purihin ng Diyos. At ngayon, no, sa ating pagtatapos, no, sabi nga, pinahihirapan lang natin yung sarili natin. No? Pagka ganon. No, huwag nating hayaang maghari ang kaaway sa buhay natin. No? Dahil hindi mo makatutulong yan. Nawa, tayo po yung napagpala ng Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, no, tayo po ay manalangin. Ba, yun, kasama, umabol pa ang ating kapatid, no? Si Sister Grace, no? Biray, no? Perez Biray. Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? Parang nakakamiss itong mag-asawa ito, no? Pero, in God's time, no? Yan. Pagbati natin sa ating mga matalik na kaibigang ito, yan, Sister Grace, at siyempre si Brother Mike Biray, isang kagalakan, no? Na pagamat minsan na hindi natin nakakasama dito on time, I do believe na lagi po yan nakikinig yung mag-asawang yan at ang buong pamilya, no? At sabi nga yan ay isa sa matalik nating kaibigan, no? Sabi nga isa sa mga kumbagang sa ano ay pamilya, no? Pamilya natin. Yan, isang kagalakan muli mga kapatid, no? Sa ating pagtatapos nawa tayo na pagpala ng Panginoon dito sa ating tinalakay ngayong araw na ito, no? Patungkol sa ating pagtalakay na ito. No? Word for the day natin ay pagtitiwala. Ngayon po tayo magtatapos at tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat sa iyong pagpapala at sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon, nakikinig. At sa mga kapatid namin na manunood ng replay, O Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay laging bago. Ang iyong salita, Panginoon, ay tumutugon ayon sa mga salita na aming napakikinggan. Kaya, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng ito. We acknowledge, Lord, na ang lahat ng salitang ito ay hindi po nanggaling sa amin, kundi nanggaling sa iyo. Pinaubaya mo, Panginoon, at hinayaan mo na ang salitang ito ay marinig namin upang kami ay magkaroon ng lakas na kayang harapin ang anumang pagsubok, anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, at maghari ka sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat. Dahil sa iyong paghahari, Panginoon, sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang Diyos na siyang nagpapanumbalik sa amin upang kami magkaroon ng lakas na hindi namin kayang maisip, O Lord, at hilingin. Kaya Panginoon, salamat sa panibagong lakas na ito na ipinagkakaloob mo sa amin, na lahat ng mga bagay na aming pinagdadanas ay kasama namin ikaw, Panginoon. Maaring kami inanlulupay-pay, nangihina ako minsan, pero sa pagkakataong ito, Panginoon, sinasabi mo na ikaw ang magbibigay ng lakas. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng pagtitiwala ayon, O Lord, sa iyong salita. Hindi ayon sa aming nakikita, hindi ayon sa aming nararamdaman, dahil kami po ilimitado. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo, ayon sa iyong kapangyarihan. Again, O Lord, sa lahat ng ito, dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga may karamdaman, ang mga nanlulupaypay, O Lord, ang mga nasasaktan. Bigyan mo po sila ng lakas. Abutin mo sila ng iyong pagmamahal. At patuloy naming dalangin, Panginoon, nakanlungin mo sila sa mga oras na sila ay nahihirapan. Ang bawat isa, O Lord. Kaya salamat, Panginoon. We especially, Lord, pray for you, ang aming kapatid na si Jocelyn Maranan, O Lord, na ngayon po, Panginoon, ay nasa ospital pa. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng lakas at ang kanyang buong pamilya, O Lord. Pagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sino man, Panginoon, na may karamdaman ngayon, Panginoon, nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming kagalingan. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kagalingan, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, ay makagagawa, Panginoon, makakikilos ayon sa iyong kalooban. Salamat sa lahat ng ito, Lord, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba, at sa bawat isa na narito ngayon, nakapakinig, Lord, pagpalain mo po ayon sa bawat pangangailangan nila
at sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has Christ risen. has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.